Good day mga ka-adventure, kung may ADB 160 ka o kahit anong motor at balak mo mag-upgrade, huwag agad puro porma ang unahin natin mga ka-adventure. Mas maganda kung ang unahin natin ay ang mga accessories na talagang makatutulong sa pang-araw-araw na paggamit at lalo na sa mga long ride. Sa video ito mga ka-adventure, i-share ko sa inyo ang 4 na upgrade na para sa akin ay pinaka-importante. Hindi lang ito pampaganda ng motor, kundi para na rin sa kaligtasan, convenience at mas enjoyable na biyahe. So unang-una sa listahan natin mga ka-adventure ay ang mini driving light. Ito talaga ang isa sa mga unang upgrade na mai-recommend ko sa inyo mga ka-adventure, kasi siyempre hindi natin maiwasan na minsan ay gabihin tayo sa daan, mapalong ride man yan o pauwi galing sa trabaho. Alam naman natin mga ka-adventure na medyo limitado talaga ang stock headlight natin, or medyo hindi maliwanag ang ilaw natin, no? So yun yung mga common issues sa karamihan ng mga motor. Kaya mas malaking tulong talaga mga ka-adventure na mag-install tayo ng mini driving light, dahil mas maliwanag ang daan at mas kita rin natin ang ibang motorista, yung mga nakakasalubong natin. So most especially dito sa bandang sa mga province na minsan may mga naglalakad dyan na gabi na, at may, yung iba naman ay nakabike lang. So possible na kapag mahina yung headlight natin, lalo na kung maulan, ay baka mabunggo natin yan. So kapag meron tayong mini driving light, mas madali natin makikita yung mga kasalubong natin. So yun, may iwasan natin. Pero tandaan natin mga ka-adventure na gamitin natin ng responsible para hindi makasilaw sa mga kasalubong natin. So gamitin natin ng maayos yung mini driving light. Merong pinalabas yung LTO dyan kung ano yung proper installation ng mini driving light natin. So kailangan sundin natin yung mga ka-adventure para sa protection natin at para na rin hindi magalit yung mga nakakasalubong natin. So alright mga ka-adventure, so pangalawa sa listahan ko mga ka-adventure ay ang phone holder. Kung mahilig kang mag long ride mga ka-adventure tulad ko, mahilig kang mag-explore ng mga bagong lugar, sobrang importante nito syempre. Kasi mas madali mong masusundan ang navigation gamit ang Google Maps, no? Mas makikita mo ang estimated travel time at hindi mo rin kailangan huminto ng paulit-ulit para i-check lang ang direction. So bonus na rin mga ka-adventure kung meron kang camera holder para sa mas madaling pagkuha ng mga ride footage niyo. So kung mapapansin nyo mga ka-adventure, no, yung camera holder parang wala lang yan, no? Parang wala lang accessories lang yan. Pero kung tutusin, isa talaga yan sa mga upgrades na dapat meron ka. Kasi alam naman natin, no, nagmotor tayo, so ang pinakagamit talaga niyan, no, hindi lang pang service kundi pang long ride na rin. So sa pamamagitan niyan mga ka-adventure, dyan natin nalagay syempre yung cellphone natin at madali nating mananavigate kung saan tayo liliko at kung saan tayo pupunta. So maliit lang na bagay yan kung titignan, pero malaki yung gampanin niya. Ito na mga ka-adventure, no, pangatlo sa listahan ko ay ang tire hugger. So simple lang tingnan pero malaki ang pakinabang nito. So kapag umuulan mga ka-adventure o basa ang kalsada, nababawasan niya ang putik at talsik na dumidikit sa likod ng motor. So bukod sa dagdag protection, dagdag pugi points na ito para sa akin, dahil mas sporty ang dating ng motor, no. So nakakapagtaka lang dito sa EDB natin mga ka-adventure, no. Kahit naka full hugger na yan, so malakas pa rin talaga or marami pa rin talaga yung tilamsik ng putik kapag maulan yan. So bali ito pala mga ka-adventure, share ko lang, ang tire hugger na ito ay hindi talaga siya sa pang ADB, no. So pang ano talaga yan, pang Honda Click. So ang ginawa ko dyan is minotified ko lang siya. Hindi talaga siya plug and play, pero kayang-kaya naman siyang i-DIY. So malaki ang pakinabang nito mga ka-adventure, lalo na ayoko talagang madumi or madumihan yung makina ng motor ko. Kaya nag-install talaga ako ng tire hugger. So alam ko sa inyo mga ka-adventure, isa rin kayo sa ayaw nyo talagang makitang marumi yung motor nyo. So ito, pangatlo sa listahan ko mga ka-adventure, ang tire hugger talaga. So bali pala dito mga ka-adventure, idagdag ko lang, bumili kasi ako ng crash guard, no. Kasi itong ganyang bracket mga ka-adventure ay hindi talaga siya applicable yun sa ganyang kalaking mini driving light. Masyadong matagtag yung ilaw. So kung kayo mga ka-adventure nagbabala kayo na ganyang kalaking mini driving light, so I suggest na bumili kayo ng crash guard na pwedeng pagkabitan ng mini driving light. So yun lang mga ka-adventure, idagdag ko lang siya. At ito na mga ka-adventure, ang pang-apat ay ang top box bracket. Siyempre, mas maganda kung may top box ka na rin mga ka-adventure, kahit malaki pa yung U-box ng motor mo. So meron tayo dyan mga ka-adventure top box, pero hindi ko na isama sa video. So iba pa rin mga ka-adventure ang may dagdag na storage, lalo na kapag naglo-long ride ka, outing, o may mga kailangan kang dalhin. Dito pwede mong ilagay mga ka-adventure yung anong gusto mong dalhin. Pwedeng ilagay mo dyan yung mga gamit mo, kapote, at syempre yung pasalubong kapag naglo-long rides ka, at ang iba pang mga essentials. So mas convenient din ito mga ka-adventure para sa angkas mo, dahil hindi niya na kailangan bitbitin pa yung mga gamit niya. So ito para sa akin mga ka-adventure, kapag naglo-long ride ako ay useful talaga sa akin na meron tayong extra storage dyan sa likod ng mga motor natin.
So, tips ko lang mga ka-adventure, kapag bibili ka ng ng top box bracket, make sure mo lang mga ka-adventure na mas matibay na yan, wag na yung mumurahin at wag na rin yung parang aluminum lang, kasi in the long run mga ka-adventure, kapag mabigat yung top box mo ay nababasag yun. So, ito mga ka-adventure, nag-invest ako sa ganyang top box kasi maganda talaga siya, bakal na bakal yan at mas matibay siya tignan at mas matibay talaga siya gamitin. So bali yan mga ka-adventure, 2 years na yan sa akin at wala pa akong nakikitang issue dyan. So ayun din yung inilagay ko sa unang motor ko dun sa PCX ko. Talagang reliable yung ganyan na bracket niya. Siyempre iba lang yung design sa PCX pero goods naman yung ganun style. So yun mga ka-adventure, para sa akin ito ang 4 na upgrade na dapat unahin bago ang mga pampapormang accessories. Dahil sa huli, mas importante pa rin ang safety, comfort at convenience sa bawat pagbiyahe. Kayo mga ka-adventure, anong unang in-upgrade ninyo sa motor ninyo? Comment nyo naman sa ibaba para makatulong pa sa ibang mga riders. So kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang motovlogs. So hanggang sa susunod mga ka-adventure, ride safe and kita-kits sa rides.